Magandang araw mga kapatid. Kumusta po kayo? Mga kapatid, paano kaya gumagawa at kumikilos ang banal na Espiritu sa ating sama-samang buhay at papaano natin ipinamumuhay? Alinsunod sa gabay at mga kaloob ng banal na Espiritu ang ating mga pang-araw-araw na buhay. Ang ating misyon bilang simbahan, bilang mga Kristiyano, ay dapat tingnan bilang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang sabi nga ng isang scholar, Jesus Christ went up, the Holy Spirit came down, the church went out. So ano ang ating pagkaunawa? Ang ating pagtanaw sa banal na Espiritu? Ang sabi ng isang scholar, ang Holy Spirit ay pwedeng ituring na katulad o katumbas ng Diyos. Anumang pagkakataon, anumang lugar saan man na iyong nadama o nakita ang banal na Espiritu o yung salitang Espiritu na may capital S, pwede mong i-substitute yung salitang Diyos na hindi lumalabag. Sa kahulugan nito, hindi natin dapat ipag-alinlangan na ang gawa ng Espiritu ay gawa ng Diyos. Sabi nga ng isang obispo, wherever God works, He works in and through the Holy Spirit. Ano man ang sabihin natin tungkol sa banal na Espiritu, ay pwede rin nating sabihin tungkol sa Diyos. So, paano natin malalaman na ang ating gawa, ang ating pagkilos, ang ating ginawa, ay binibigyang inspirasyon ng banal na Espiritu? Hindi natin maaaring basta na lamang paniwalaan ng sino man na nag-aangkin na siya ay pinaghaharian ng Espiritu. Hindi natin alam. Baka ibang klaseng Espiritu ang namumuhay sa kanya. Halimbawa, Espiritu ng Emperador o Espiritu ng kung ano, Johnny Walker. O kaya ay Espiritu ng pagkauhaw, pagkagahaman, pagkatakaw, at impluwensya ng mga tradisyonal na politiko na gagawin ang lahat para sila ay makarating doon sa kapangyarihan. Minsan ang isang tao ay parang kakaiba ang tingin natin. Pero siya yung totoong pinaghaharian at pinangungunahan ng banal na Espiritu. Di ba ganyan ang halimbawa ng mga unang Kristiyano? Akala ng mga nakapaligid sa kanila, sila yung mga lasing. Pero ang totoo, sila ay puspos ng banal na Espiritu.
Tingnan ninyo sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 2, mula verse 1 hanggang verse 13. Ang banal na kasulatan, lalo na ang Bagong Tipan, ay nagpapakita sa atin ng ilang mga gabay upang ating matukoy ang katotohanan, ang authenticity ng Espiritu. Kailangan natin makita kung ang ating gawa, ang ating kilos, ang ating pag-uugali ay alinsunod sa Espiritu ng Panginoon. Kung ano ang sinasabi ng isang tao ay hindi nangangahulugan agad na yun din ang kanyang kilos o halimbawa. Parang play acting lang yan. Sabi nga sa Aklat ni Juan, sa unang Juan, chapter 2, verse 4, "Whoever says, I have come to know Him, but does not obey His commandments, is a liar, and in such a person the truth does not exist." Ang pagsunod kay Kristo, ang pagtalima kay Kristo, ay isang inspiradong kilos. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi posible kung hiwalay sa nagbibigay inspirasyon na banal na Espiritu. Anong sinasabi ng Biblia tungkol sa mga kaloob ng banal na Espiritu? Liberty or freedom, kalayaan, ay isa sa mga kaloob na yun. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 3, verse 17, "Where the Spirit of the Lord is, there is liberty." Ang isang tao ay malaya kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanya. At anumang uri ng kapangyarihan na nagwawasak sa kalayaan na yan ay hindi naaayon sa Diyos. Sa pananampalatayang Kristiyano, ang isang tao ay tunay na nagiging malaya kapag siya ay pumasok sa pakikipagtipan sa Diyos. Isang tipan na nagbibigay sa kanya ng lakas upang salungatin ang mga kasinungalingan at kasamaan ng mundo at ng lipunan. Nananatiling bihag ang isang tao kung siya ay hindi pa nakakalaya mula sa kontrol ng tao. At dahil dyan, hindi niya nare-realize ang kanyang pagiging lingkod sa Diyos. Kung ang Diyos ang tunay nating tagapagpalaya, sino man na hindi kabilang sa Kanya ay hindi malaya. Ang kalayaan ay kaloob ng banal na Espiritu. Yan ay isang bagay na hindi kayang agawin sa atin ng sino man. Sa mga taga-Galacia, Kabanatang 5, mula verse 22 hanggang 23, ganito ang sabi tungkol sa mga iba pang kaloob ng Espiritu. Ang sabi, by contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against such things. Kapag ginagawa natin yan at nakikita sa atin yung mga bagay na yan, hindi tayo pwedeng maliko sa buhay. Hindi tayo pwedeng magkamali.
Piliin lang natin yung dalawa. Halimbawa, ang pag-ibig, love, is the very nature of God and it is the soul of the Christian faith. Kapag ka ikaw ay puspos ng Espiritu, dapat ikaw ay puspos ng pag-ibig. Kung ang isang tao ay punong-puno ng puot, ng galit, ng bitterness, ng pagiging mapanghusga, ang tao na yan ay hindi nalulukuban ng pag-ibig at ng banal na Espiritu. Wala sa kanya ang banal na Espiritu. Dapat tayo ay laging puspos ng pag-ibig sapagkat yan nagtatagumpay sa anumang uri ng puot, ng galit, ng pagkainggit. At yan ang lumilikha ng kapakumbabaan sa buhay ng mga tao. Ang pag-ibig ay laging handa na magpatawad kahit na doon sa mga taong ang hirap mahalin at patawarin. That is the kind of love that comes from the Spirit. Ang isa pa ay joy. That is another gift of the Spirit. Malalim, nagtataguyod. Yan ang kaligayahan. Hindi lamang sa panahon ng kapayapaan, kundi kahit sa panahon na kalituhan. Panahon na hindi lamang sa panahon ng kalusugan o kalakasan, kundi kahit sa panahon ng pagkakasakit. It is a joy that comes from fellowship with God. Mga kapatid, ang mga kaloob ng Espiritu, pag-ibig, kasiyahan, kapayapaan, pagiging matyaga, katapatan, mahinahon, kontrol sa sarili. Yan ay dapat nakikita at nasasalamin sa ating buhay. Hindi pwedeng ang kinin ng sino man na siya ay totoong Kristiyano pero ignorante naman sa mga kaloob ng Espiritu. Kaya nung tanongin ni Pablo, yung mga Kristiyano sa Ephesus, kung tinanggap na nila ang banal na Espiritu, ang sagot nila, hindi pa. No, we have not heard that there is a Holy Spirit. Hindi nga namin alam na mayroong Holy Spirit eh. Kaya ngayong araw, ating pagbulayan at angkinin that when the Holy Spirit came to the life of the early believers, tayo rin ay humiling sa Diyos na ang kanyang banal na presensya ay maging isang nagpapakilos na karanasan ng ating buhay Kristiyano. It is the experience of an amazing encounter that makes us realize the dreadful ugliness of our souls and longing for God's considerate forgiveness. It is the experience of a renewed strength and refreshed courage to witness to God's amazing goodness and liberating actions, and to work for the building of His kingdom on earth, the kingdom of love, the kingdom of truth and righteousness, kung saan ang kanyang mga anak, tayong lahat, ay nag-i-enjoy ng mga pagpapala ng pag-ibig, kasiyahan, kapayapaan, katarungan, kasaganaan, at kalusugan. Mga kapatid, ating papasukin, anyayahan at papasukin ang banal na Espiritu sa ating buhay upang tayo ay palaging nagagabayan sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay
at ating maipamalas kung ano ang mga kaloob na pwedeng idulot sa atin ng banal na Espiritu. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.